Siguraduhin mo lang na hindi siya magdududa, Javier. Ayokong mabulok sa kulungan dahil lang sa isang babaeng hindi marunong mamatay. Huwag kang mainip, Elena. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na ang pekeng testamentong ito at naging legal na ang lahat, kusa na siyang mawawala sa landas natin. Sa akin ang Lopez Group at ikaw ang magiging tunay na reyna ng buhay ko. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng marangyang penthouse sa Makati, nakatayo si Winnie. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na pelus. Sa loob nito ay isang mamahaling Patek Philippe. Ang relong pinag-ipunan niya mula sa kanyang unang personal na sahod bilang consultant. Isang sorpresang regalo para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Kanina lamang, sa loob ng kanilang tahanan, masaya niyang inihanda ang paboritong adobo at sinigang ni Javier. Nagsuot ng pinakamagandang damit at naghintay sa pag-uwi ng asawa na ang tanging paalam ay may mahalagang business meeting. Ngunit ang amoy na sumalubong sa kanya sa pintuang ito ay hindi amoy ng negosyo. Ito ay ang masangsang na halimuyak ng mamahaling pabango ni Elena, ang sikat na aktres na itinuring ni Winnie na parang sariling kapatid. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Javier ay tila mga laso na direktang ibinubuhos sa kanyang pandinig. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 15 taon ng kanyang buhay, ang lalaking inalagaan niya noong walang-wala pa ito, ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng malilisyang halik sa ibang babae habang pinaplano ang kanyang kamatayan. Naramdaman ni Winnie ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot na putik na sumasakal sa kanya. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin dahil sa luhang ayaw bumagsak, luhang tila naging bubog na sumusugat sa kanyang mga mata. Sa loob ng silid, narinig niya ang kalansing ng baso, isang toast para sa tagumpay ng kanilang kataksilan. Napatingin si Winnie sa relong hawak niya. Ang tiktak nito ay tila naging isang countdown para sa sarili niyang libing. Sa isang iglap, ang lahat ng alaala ng kanilang masasayang sandali, ang kanilang kasal sa Kalerwega, ang mga gabing magkayakap silang nangangarap, ang bawat I love you na binibitawan ni Javier bago matulog ay naging mga abo na isinasaboy sa kanyang mukha. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Ito ay isang lantarang paglapastangan sa kanyang pagkatao. Hindi na nagawa ni Winnie na itulak ang pinto. Hindi na niya kayang makita ang mukha ng kataksilan sa harap ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umatras, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang marangyang hallway ng penthouse na dati ay simbolo ng tagumpay ni Javier ay tila naging isang madilim na kabaong na humihigop sa kanya. Habang naglalakad palayo, ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi na pilit niyang ikinukulong sa kanyang lalamunan hanggang sa maging lasang kalawang ang kanyang lawit. Ang relong simbolo sana ng walang hanggang oras ay nanatiling nakasara sa kanyang palad, malamig at walang pakiramdam, katulad ng pusong binitay sa loob ng silid na yon. Ano nga ba ang halaga ng 15 taon ng katapatan kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo ang siya rin palang maghuhukay ng iyong libingan sa gitna ng kadiliman? Winnie, bakit ngayon ka lang? Alam mo namang ayaw ng asawa mo na pinaghihintay siya sa hapagkainan. Isang oras ng luto ang paborito niyang sinigang. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng malaking sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, hawak ang isang mamahaling abaniko na tila isang sandata. Nang lumingon si Winnie, sinalubong siya ng mapanuring tingin ng biyenan, isang tinging puno ng paghuhusga, na para bang ang bawat galaw ni Winnie ay isang kasalanan sa tradisyon ng pamilya Valdez.
Pasensya na po, Mama. May dinaanan lang po ako saglit. Mahinang sagot ni Winnie. Pilit niyang pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong pagkatao ay tila isang basong may lamat na anumang sandali ay hihilinging mabasag. Sa loob ng kanyang bulsa, ramdam niya ang bigat ng asul na kahon ng relo, ang simbolo ng kanyang pagpapakababa at ang patunay ng kanyang pagiging bulag sa loob ng 15 taon. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa makinis na sahig ay tila isang babala. Inayos ni Imelda ang bahagyang gusot na kwelyo ng damit ni Winnie, ngunit ang hawak nito ay tila isang sakal. Tingnan mo ang sarili mo, Winnie. Maputla ka na naman. Kaya siguro hindi kayo magkaanak dahil masyado kang mahina. Isang asawa ay dapat na mukhang masigla para hindi humanap ng iba ang lalaki. Dito sa ating bansa, ang babae ang nagpapanatili ng apoy ng tahanan. Kung namamatay ang apoy, ang asawang babae ang may kasalanan. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Winnie. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung alam ba ng matanda na ang kanyang perpektong anak ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng laway sa isang aktres. Gusto niyang isampal sa biyenan ang katotohanang pinaplano na nila ang kanyang pagpanaw, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa loob ng marangyang mansyong ito na itinayo mula sa pawis at dugo ng kanyang amang si Don Lorenzo Lopez, si Winnie ay naging isang dayuhan. Inumin mo na ang tsaa mo. Utos ni Imelda habang iniaabot ang isang maliit na tasa ng porselana. Espesyal na tsaa yan mula sa Baguio. Pampakinis ng balat at pampakalma ng isip. Huwag mong sayangin ang pagod ko sa pagpapakulo niyan. Tinanggap ni Winnie ang tasa. Ang mainit na usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit sa halip na ginhawa, isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Naalala niya ang narinig sa penthouse, ang lason sa kanyang gamot. Ang bawat patak ng likidong ito ay tila isang dahan-dahang kamatayan na ipinapakain sa kanya ng mga taong tinawag niyang pamilya. Itinapat niya ang tasa sa kanyang labi, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila naging isang pader na ayaw bumukas. Bakit hindi mo pa iniinom? May masama ba sa ginawa ko? Ang boses ni Imelda ay biglang naging malamig. Punong-puno ng mapanirang pag-aalala na layuning kontrolin ang bawat kilos ni Winnie. Ito ang sining ng gaslighting na kabisadong-kabisado ng matanda. Ang iparamdam sa biktima na siya ang may utang na loob sa kanyang sariling paghihirap. Mainit pa po, Mama. Dahilan ni Winnie. Sa isang mabilis na pagkakataon nang tumalikod ang matanda para ayusin ang mga bulaklak sa florera, mabilis na ibinuhos ni Winnie ang tsa sa isang malaking paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ang tunog ng pagbuhos ng tubig sa tuyong lupa ay tila isang lihim na pakikipagsundo niya sa kanyang sariling kaligtasan. Eksaktong oras na yon, pumasok si Javier. Ang kanyang mukha ay maliwanag, tila walang bahid ng kataksilan na ginawa niya ilang oras lang ang nakalilipas. Lumapit siya kay Winnie at hinalikan ito sa noo. Isang halik na dati ay itinuturing ni Winnie na langit, ngunit ngayon ay lasang-lason at kasinungalingan. Happy anniversary, honey. I'm sorry I'm late. Masyadong naging mahaba ang meeting sa board. Malamig na sabi ni Javier habang hinahaplos ang pisngi ni Winnie. Tumingin si Winnie sa mga mata ng kanyang asawa. Naghahanap siya ng kahit katiting na bahid ng konsensya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang case slap ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Okay lang, Javier. Sanay na naman akong maghintay. Sagot ni Winnie. Ang bawat salita ay may dalawang kahulugan na hindi napansin ng lalaki. Habang tinatanggal ni Javier ang kanyang suot na Amerikana para iabot ito kay Winnie, isang maliit na piraso ng papel ang nalaglag mula sa bulsa nito. Mabilis ang kabog ng dibdib ni Winnie habang pinupulot ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Greenbelt. Isang diamond engagement ring. 5 milyong piso.
At ang petsa ng pagbili ay noong nakaraang linggo lang. Naramdaman ni Winnie ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang petsang yon ay ang araw na sinabi ni Javier na wala siyang pera dahil kailangang bayaran ang mga buwis ng kumpanya. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay alam ni Winnie na ang singsing na yon ay hindi kailanman mapupunta sa kanyang daliri. Paano nagagawang yakapin ng isang tao ang kanyang asawa habang sa loob ng kanyang bulsa ay ang simbolo ng kanyang pangako sa ibang babae? Hanggang kailan kayang tiisin ni Winnie ang pagiging isang buhay na bangkay sa loob ng sarili niyang tahanan? 500 milyong piso. Iyan ba ang halaga ng kaluluwa mo, Javier? Ang bulong na yon ay tila isang mantsa sa madilim at tahimik na silid-aklatan. Nakaupo si Winnie sa harap ng malaking mesa na gawa sa narara. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng screen ng laptop ni Javier. Ang bawat pagpindot niya sa mga tipahan ay tila isang nakakabinging ingay sa gitna ng malalim na gabi. Isang ingay na nagpapabilis sa kabog ng kanyang dibdib. Habang ang buong mansyon ay natutulog, si Winnie ay gising na gising, binubuksan ng mga sugat na matagal nang pilit na itinatago ng kanyang asawa. Hindi mahirap hulaan ang password ni Javier. Ito pa rin ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na kabalintunaan na ginagamit ng lalaki ang araw ng kanilang sumpaan para protektahan ang kanyang mga kasalanan. Sa loob ng mga folder na may pamagat na Project Expansion, natuklasan ni Winnie ang katotohanang mas masahol pa sa pangangaliwa. Nakita niya ang sunod-sunod na bank transfers patungo sa mga kumpanyang ang pangalan ay nagsisimula sa EM, Elena Mactan. Ang bawat dokumento ay tila isang sampal na hindi natatapos. Ang 500 milyong piso na dahan-dahang hinutot ni Javier mula sa Lopez Group ay ang perang pinaghirapan ng kanyang ama para sa kinabukasan ng kanilang magiging mga anak. Ngunit ngayon, ang perang yon ay ginagamit para itayo ang isang marangyang buhay para sa ibang babae. Habang si Winnie ay dahan-dahang nilalason sa loob ng sarili niyang pamamahay. Nanginig ang mga kamay ni Winnie. Ang mouse sa kanyang palad ay tila naging kasing lamig ng yelo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang kanyang paghinga na tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Sa bawat column ng Excel sheet, nakikita niya ang unti-unting pagguho ng legacy ng kanyang pamilya. Hindi lang siya asawang pinagtaksilan, siya ay isang Lopez na ninanakawan ng sariling dangal. Ang kislap ng screen ay tumatama sa kanyang maputlang mukha na nagpapakita ng mga luhang hindi na niya napigilang pumatak sa ibabaw ng mesa. Hindi ito luhang galing sa lungkot, kundi luhang galing sa isang matinding pagkamuhi na ngayon lang niya naramdaman. Sa loob ng 15 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang pangarap, at ang kanyang yaman sa isang lalaking itinuring ang kanyang kabutihan bilang isang kahinaan na dapat pagsamantalahan. Isang golden moment ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya ang isang digital scan ng kanyang sariling lagda sa isa sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Isang pekeng lagda, ngunit napakalinaw ng pagkakahawig. Naalala niya ang mga gabing dinalhan siya ni Javier ng mga importanteng papeles para pirmahan habang siya ay inaantok o masama ang pakiramdam dahil sa tiyan ni Imelda. Ginamit ni Javier ang kanyang tiwala bilang panulat para nakawin ang kanyang sariling buhay. Biglang napatigil si Winnie nang makarinig siya ng marahang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa kilabot. Mabilis niyang isinara ang mga bukas na window sa screen, ngunit ang liwanag ng laptop ay tila isang sulo na naglalantad sa kanya sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto. Ang anino ni Javier ay humaba sa sahig ng silid-aklatan, tila isang halimaw na handang sumakmal. "Winnie, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Ang boses ni Javier ay malalim at puno ng pagduda, na wala ang tamis na kadalasang suot nito
Kapag may kasamang ibang tao, nanatiling nakatalikod si Winnie, pilit na pinatitigas ang kanyang mukha, habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi lang ako makatulog, Javier. Masyadong maingay ang mga iniisip ko. Sagot niya, ang boses ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa bintana. Lumapit si Javier. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang countdown sa panganib. Inilipat niya ang kanyang kamay sa balikat ni Winnie. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanya. Bakit kailangan mong buksan ang laptop ko? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang intindihin ang trabaho. Ako na ang bahala sa lahat. Tumingin si Winnie sa refleksyon ni Javier sa madilim na screen ng laptop. Gusto ko lang malaman, Javier, gaano ba kalalim ang utang na loob na dapat kong bayaran sa'yo para sa lahat ng pag-aalaga mo sa'kin? Naramdaman ni Winnie ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Javier sa kanyang balikat. May namuong tensyon sa pagitan nilang dalawa, isang katahimikang punong-puno ng mga lihim na handa ng sumabog. Hanggang kailan kayang panindigan ni Javier ang kanyang mga kasinungalingan bago siya malunod sa sarili niyang mga patibong? At hanggang kailan mananatiling biktima si Winnie bago niya gamitin ang mga dokumentong ito bilang talim na puputol sa leeg ng kanyang mga kaaway? Layuan mo ang basong yan, Ma'am Winnie, kung gusto mo pang makita ang pagsikat ng araw bukas. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang kaaway, kundi mula sa nanginginig na labi ni Lolo Ben, ang matandang driver na halos 30 taong nagsilbi sa pamilya Lopez bago ito biglang tinanggal ni Javier 3 taon na ang nakalilipas. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang madilim at makitid na eskinita sa likod ng simbahan ng Quiapo, malayo sa marangyang mundo ng Forbes Park. Nakaupo ang matanda sa ibabaw ng isang punit na karton. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit puno pa rin ng katapatan para sa anak ng kanyang dating amo. Dinalhan siya ni Winnie ng mainit na sopas at ilang piraso ng tinapay, isang simpleng tulong na palihim niyang ginagawa para sa mga taong kinalimutan na ng mundo. Habang pinagmamasdan ni Winnie ang matanda na dahan-dahang kumakain, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Ang tanging pagkakataon na nararamdaman niyang buhay pa ang kanyang puso sa gitna ng malamig na mansyong kanyang kinatitirhan. Lolo Ben, anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Winnie. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa takot na baka may makarinig sa kanila sa gitna ng ingay ng lungsod. Ibinaba ng matanda ang hawak na plastik na kutsara. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mga gatla ng panahon at hirap, ay humawak sa malamig na kamay ni Winnie. Noong mamatay si Don Lorenzo, ang iyong ama, hindi iyon simpleng atake sa puso, ma'am. Nakita ko si Javier. Nakita ko siyang pinalitan ang mga gamot ng iyong ama ilang linggo bago ang trahedya. At noong gabing pumanaw ang Don, hindi siya tumawag ng ambulansya agad. Pinanood niya lang ang iyong ama na mahirapan sa paghinga. Tila tumigil ang mundo ni Winnie. Ang bawat salita ni Lolo Ben ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang ulo. Ang amoy ng usok at alikabok sa eskinita ay naging amoy ng kamatayan. Ang kanyang ama, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya, ay hindi lang basta pumanaw. Siya ay pinatay ng dahan-dahan ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kumpanya. Naramdaman ni Winnie ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng papel na unti-unting nilalamon ng apoy. Ang bawat alaala niya ng kanyang ama, ang mga tawa nito, ang mga pangaral tungkol sa dangal, ay naging mga tinik na sumasaksak sa kanya ngayon. Paanong nagawa ni Javier na itago ang gayong kalaking krimen sa likod ng kanyang mga ngiti? At ngayon, Ma'am Winnie, ikaw naman ang isusunod nila. Pagpapatuloy ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang tsaa na ibinibigay sa iyo ni Doña Imelda, huwag mong iinumin. Iyon din ang lasang itinimpla nila para sa iyong ama.
Dahan-dahan nilang uubusin ang iyong lakas hanggang sa magmukha kang baliw o mahina ang isip para madali nilang makuha ang iyong lagda sa mga papeles na yon. Hinawakan ni Winnie ng mahigpit ang kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila isang paglaban sa isang hindi nakikitang kaaway. Napatingin siya sa kanyang mga daliri na tila nawawalan na rin ng kulay. Ang lahat ng pagdududa niya nitong mga nakaraang araw ay nabigyan ng isang malagim na kumpirmasyon. Ang Mansyong Lopez ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang katayan at siya ang susunod na iaalay. Isang golden moment ang namuon sa gitna ng kanilang pag-uusap. Kinuha ni Winnie ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng sopas sa gilid ng labi ng matanda. Sa kabila ng sarili niyang panganib, hindi niya magawang tiisin ang kalagayan ng taong nagmalasakit sa kanyang pamilya. Salamat, Lolo Ben. Hindi ko hahayaang masayang ang sakripisyo ni Papa. Babawiin ko ang lahat. Tumayo si Winnie. Ang kanyang paningin ay naging matalas at puno ng determinasyon. Ngunit bago siya makalabas ng eskinita, hinabol siya ng huling babala ng matanda. Mag-ingat ka, ma'am. Hindi lang pera ang gusto nila. May mas malalim pang dahilan kung bakit kating-kating si Javier na burahin ka sa mundo. May isang sikretong iniwan ng iyong ama na tanging ikaw lang ang makakapagbukas. At iyon ang kinatatakutan nila. Huminto si Winnie. Lumingon siya. Ngunit ang matanda ay mabilis na nagtago sa dilim ng eskinita nang marinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng pulis. Anong sikreto ang tinutukoy ni Lolo Ben? At paano makakaligtas si Winnie sa bawat baso ng tsa na tila laging nakahanda para sa kanya sa tuwing babalik siya sa mansyon? Ubusin mo yan, Winnie. Sayang naman ang pagmamalasakit ko kung hahayaan mo lang lumamig ang tsaa sa harap mo. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing talas ng isang labaha. Humihiwa sa katahimikan ng malawak na kusina. Nakatayo ang matanda sa tabi ng lababo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa basong porselana na nasa harap ni Winnie. Bawat umaga, ito ang kanilang ritual. Isang seremonya ng huwad na pag-ibig na ang dulo ay ang dahan-dahang pagpatay. Ngumiti si Winnie. Isang ngiting kasing pait ng lason na nakahanda para sa kanya. Salamat po, Mama. Alam ko naman pong kayo lang ang nag-iisip para sa kalusugan ko. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang pagsisinungaling, isang sining ng pagbabalat kayo na kailangan niyang masterin para mabuhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang tasa. Sa bawat pulgada ng paglapit nito sa kanyang labi, naramdaman ni Winnie ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang amoy ng tsa ay may kakaibang tamis na tila sumusuka ng panganib. Itinapat niya ang tasa sa kanyang bibig, hinayaang dumampi ang mainit na likido sa kanyang mga labi. Ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, hindi niya ito nilunok. Pinanatili niya ang tsa sa loob ng kanyang pisngi habang patuloy na nakatingin sa mga mata ni Imelda ng may buong pagpapakumbaba. Nang tumalikod ang matanda upang ayusin ang kanyang marangyang tsinelas, mabilis na kinuha ni Winnie ang kanyang panyo at doon ibinuga ang lahat ng lason. Ang panyo ay agad na nabahira ng madilim na mantsa, tila isang sugat na biglang bumuka. Pag-alis ni Imelda, lumapit si Winnie sa isang paso ng puting orchid sa gilid ng bintana, ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Doon niya ibinuhos ang natitirang tsaa sa tasa. Sa loob lamang ng ilang minuto, nasaksihan ni Winnie ang isang malagim na himala. Ang mga talulot ng orchid na dati ay mapuputi at masisigla ay nagsimulang mangulubot. Ang mga dulo nito ay naging kulay ube at itim, tila sinusunog ng isang hindi nakikitang apoy mula sa loob. Ang halaman ay dahan-dahang yumuko, bayan nawalan ng buhay sa harap mismo ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Winnie ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod.
Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Kung ininom niya ang lahat ng yon sa loob ng 15 taon, paano pa siya nananatiling buhay? Ang tanging sagot ay ang kanyang matibay na hangaring mabuhay para sa hustisya. Isang golden moment ang namuon ng haplusin ni Winnie, ang nangungulubot na dahon ng orchid. Pasensya ka na, Papa. Kailangan kitang isakripisyo para mailigtas ang sarili ko. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinadong luha. Ang bulaklak na ito, ang kanyang tahimik na saksi, ang kanyang katuwang sa pagtatago ng katotohanan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang nabasag nang pumasok si Javier sa kusina. Hindi ito ang karaniwang Javier na nakangiti. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong at ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda habang nakatitig kay Winnie. Winnie, parang napansin ko, nitong mga nakaraang araw, hindi ka na mukhang pagod. Hindi ka na rin masyadong nahihilo gaya ng dati. Pansin ni Javier, ang kanyang boses ay tila isang interogasyon. Lumapit siya kay Winnie at hinawakan ang kanyang baba, pilit na pinatitingin sa kanyang mga mata. Umiinom ka ba talaga ng mga bitaminang ibinibigay namin sa'yo? Napalunok si Winnie, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Siyempre naman, Javier. Gusto ko ngang gumaling agad para magkaanak na tayo, di ba? Binitawan ni Javier ang kanyang baba, ngunit ang hinala ay nanatili sa kanyang mukha. Lumapit siya sa kabinet ng mga gamot at kinuha ang bote ng mga supplements ni Winnie. Sa harap mismo ng kanyang asawa, kumuha si Javier ng 2 pang karagdagang tableta at inihalo sa tasa ni Winnie. Mabuti naman, dahil kung kulang ang dosis na iniinom mo, dadagdagan natin. Ayokong makita kang masyadong masigla habang marami pa tayong dapat tapusin na papeles. Honey, inumin mo ang bago mong timpla. Ngayon din, sa harap ko. Ang hangin sa kusina ay tila naging yelo. Nakatitig si Javier kay Winnie, naghihintay ng bawat paglunok habang ang matanda na si Imelda ay muling lumitaw sa pintuan. Tila isang anino na nanonood sa pagbitay sa kanyang sariling manugang. Paano makakatakas si Winnie sa pagkakataong ito kung ang 2 dyablo ay sabay na nakatingin sa kanyang bawat galaw? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Winnie. Inumin mo na yan. Ang mga daliri ni Javier ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Winnie, tila mga bakal na kuko na bumaon sa kanyang balat. Wala nang bakas ng lambing sa kanyang mga mata. Tanging ang nanlalamig na determinasyon ng isang taong nais nang tapusin ang kanyang biktima. Napilitan si Winnie na buksan ang kanyang bibig. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagdaloy ng mapait na likido sa kanyang lalamunan, isang lasa na tila kinuha mula sa kailaliman ng impyerno. Ang bawat paglunok ay tila isang pagsuko ng kanyang sariling buhay sa kamay ng kamatayan. Nang masigurado ni Javier na wala ng laman ang tasa, binitawan niya si Winnie nang may kasamang mapanguyam ng ngiti. Mabuti naman. Magpahinga ka na, honey. Mukhang kailangan mo ng mahimbing na tulog. Sa sandaling lumabas si Javier sa kusina para sumagot ng isang tawag, mabilis na tumakbo si Winnie patungo sa maliit na banyo sa likod ng lababo. Binuksan niya ang gripo ng malakas upang lunurin ang tunog ng umaagos na tubig ang anumang ingay na kanyang gagawin. Isinubo niya ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan. Pinupuwersa ang kanyang katawan na isuka ang lahat ng lason na kapapasok pa lamang. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa sakit at pagkasuklam. Habang nakaluhod sa malamig na sahig ng banyo, nakita niya ang kislap ng kanyang wedding ring sa kanyang daliri, ang singsing na sumisimbolo sa kanyang 15 taong pagpapakapuri sa isang halimaw. Isang golden moment ang dumaan nang mapatingin si Winnie sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ngunit sa gitna ng kanyang kahinaan, nakita niya ang isang bagong ningning ng galit. Hindi ninyo ako matatalo, bulong niya sa kanyang sarili
habang pinapahid ang mantsa ng luha at suka sa kanyang mukha. Nang hapong iyon, sa ilalim ng dahilan na bibisita siya sa puntod ng kanyang ama, palihim na nagtungo si Winnie sa isang pribadong laboratorio sa Makati na pag-aari ng isang malapit na kaibigan ng kanyang pamilya. Ibinigay niya ang sample ng kanyang dugo na kinuha niya sa pamamagitan ng isang maliit na heringgilya na itinago niya sa loob ng kanyang bag. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa lumang atik ng mansyon ng mga Lopez, isang lugar na hindi kailanman pinupuntahan ni Javier dahil sa alikabok at mga lumang alaala na kinatatakutan nito. Doon, sa loob ng isang lihim na vault na nakatago sa likod ng malaking painting ni Don Lorenzo, ginamit ni Winnie ang kombinasyon na ibinigay sa kanya ni Lolo Ben bago ito mawala. Sa loob ng vault, hindi mga alahas ang kanyang natagpuan, kundi isang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong yayanig sa buong pundasyon ng pamilya Valdez. Isang orihinal na kopya ng isang marriage certificate mula sa Clark County, Las Vegas. Ang mga pangalan na nakasulat, Javier Valdez at Elena Mactan. Ang petsa ng kanilang kasal, 2 taon na ang nakalilipas. Napaupo si Winnie sa sahig ng atik. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Habang siya ay nagpapakapagod na itaguyod ang kanilang pagsasama sa loob ng 15 taon, si Javier ay mayroon na palang ibang asawa sa mata ng batas ng ibang bansa. Ito ay hindi lamang simpleng pangangaliwa. Ito ay bigami, isang krimen na sapat na para mabulok si Javier sa likod ng mga rehas sa Pilipinas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa laboratorio. Ma'am Winnie, lumabas na po ang resulta ng inyong blood test. Ang boses ng doktor ay puno ng seryosong pag-aalala. Mataas po ang level ng arsenic at iba pang kemikal na nagpapahina sa nervous system sa inyong dugo. Ma'am, kung magpapatuloy pa ang pagpasok ng mga kemikal na ito sa inyong katawan sa loob ng susunod na 1 linggo, hindi na po kakayanin ng puso ninyo. Maaari po kayong mamatay sa isang biglaang atake anumang oras. Nabitawan ni Winnie ang marriage certificate. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Si Javier ay hindi lang nagpakasal sa iba. Talagang wala itong balak na hayaan siyang mabuhay pa ng matagal. Sa gitna ng kadiliman ng atik, habang ang anino ng painting ng kanyang ama ay nakatingin sa kanya, naramdaman ni Winnie ang isang malamig na determinasyon na bumalot sa kanyang puso. 1 linggo, bulong ni Winnie sa hangin. 1 linggo na lang ang ititira ko sa inyo para magdiwang. Bago ko gawing isang malaking impyerno ang inyong tinatawag na tagumpay. Winnie, magtiwala ka sa akin. Para ito sa ikabubuti mo, para sa kinabukasan nating dalawa. Ang tinig ni Javier ay tila isang malambing na kanta. Ngunit para kay Winnie, ito ay tunog ng isang hukay na dahan-dahang itinatambak sa kanyang ibabaw. Nakatayo si Javier sa tapat ng kanyang kama, hawak ang isang makapal na folder at isang mamahaling pluma. Sa labas, ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong ng mansyon. Lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Kani-kanina lang, narinig ni Winnie ang pagdating ng misteryosong bisita. Si Attorney Suarez, ang tanyag na fixer ng mga maruruming transaksyon sa Makati. Sa pamamagitan ng isang maliit na baby monitor na itinago ni Maria sa ilalim ng mesa sa silid-aklatan, narinig ni Winnie ang bawat salitang binitawan nila. Kailangan nating makuha ang lagda niya bago tayo lumipad patungong Amanpulo. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa lahat ng shares, wala nang silbi ang pangalan ng mga Lopez. Sabi ni Javier na may kasamang malupit na tawa. Ngayon, narito ang kanyang asawa, suot ang maskara ng isang mapagmahal na tagapagtanggol. Lumapit si Javier at naupo sa tabi ni Winnie. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa buhok ng asawa. Sabi ng doktor, kailangan mong mag-focus sa pagpapagaling mo.
Para hindi ka na ma-stress sa kumpanya, ililipat muna natin ang mga responsibilidad sa akin. Pirmahan mo na itong mga papeles para maasikaso ko na ang paglipat mo sa isang espesyal na pasilidad sa Amerika pagkatapos ng bakasyon natin sa isla. Naramdaman ni Winnie ang matinding panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang espesyal na pasilidad na sinasabi ni Javier ay walang iba kundi isang mental institution kung saan plano nilang ikulong siya habang buhay o hanggang sa tuluyan siyang ubusin ng lason ni Imelda. Tiningnan ni Winnie ang pluma sa kamay ni Javier. Ito ang pluma na binili ni Winnie para sa kanya noong unang taon ng kanilang pagsasama, isang simbolo ng kanyang suporta sa mga pangarap nito. Javier, kailangan ba talaga ito ngayon? Mahinang tanong ni Winnie, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong bulong. 15 taon na akong nasa tabi mo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinigay ko? Hindi pa ba sapat ang katapatan ko? Bahagyang natigilan si Javier, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang malamig na anyo. Winnie, huwag ka nang maging madrama. Alam mo namang malaki ang utang na loob mo sa akin dahil ako ang bumuhay sa kumpanya ninyo noong mahina na ang papa mo. Gawin mo na ito bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Ang utang na loob, ang paboritong sandata ni Javier para pasunurin siya. Isang golden moment ang namuon nang mapatingin si Winnie sa lumang portrait ng kanyang ama na nakasabit sa tapat ng kanyang kama. Tila nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Don Lorenzo. Sa ilalim ng kumot, mahigpit na hinawakan ni Winnie ang isang maliit na botelya ng suka na ibinigay sa kanya ni Nanay Rosa. Ang tanging paraan para manatili siyang gising at alerto laban sa epekto ng mga pampatulog na inihalo sa kanyang hapunan. Sige Javier, pipirmahan ko na, sabi ni Winnie. Kinuha niya ang pluma, ngunit sa halip na pirmahan ang lahat, sinadya niyang baguhin ang isang maliit na kurba sa kanyang lagda. Isang senyas na tanging niyang abogado ng kanyang ama, si Attorney Valderrama, ang makakapansin. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nang matapos ang pirmahan, kinuha ni Javier ang mga papeles nang may kasabikan na hindi niya maitago. Mabuti naman. Magpahinga ka na, honey. Bukas na bukas, lilipad na tayo patungong Amanpulo. Doon mo matatagpuan ang katahimikang matagal mo nang hinahanap. Tumayo si Javier at lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Winnie sa gitna ng kadiliman. Narinig niya ang tawanan ni na Javier, Elena at Imelda sa ibaba. Nagdiriwang sa pag-aakalang nakuha na nila ang huling piraso ng kanyang buhay. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng unan ni Winnie, nakatago ang recorder na naglalaman ng usapan ni na Javier at Attorney Suarez tungkol sa planong pagligpit sa kanya. Hindi ninyo ako mapapatay sa dilim, bulong ni Winnie sa hangin, habang ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng kanyang silid. Dahil sa gitna ng inyong pinakamalaking pagdiriwang, doon ko kayo hihilahin pababa sa impyernong inihanda ninyo para sa akin. Dahan-dahang ipinikit ni Winnie ang kanyang mga mata, ngunit hindi para matulog. Naghahanda siya dahil bukas, ang isla ng Paraiso ay magiging isang malagim na bilangguan para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Welcome to paradise, Winnie. Dito, wala ka nang kailangang alalahanin pa. Iwanan mo na ang lahat ng bigat ng iyong loob sa Manila. Ang boses ni Javier ay kasing tamis ng asukal, ngunit para kay Winnie, ito ay tila isang malagkit na sapot ng gagamba. Nakatayo sila sa puting buhangin ng Amanpulo, ang sikat na isla na tanging mga pinakamayayaman lamang sa Pilipinas ang nakakatapak. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw at ang asul na dagat ay tila isang malawak na salamin na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Ngunit sa likod ng malaparaisong tanawing ito, nararamdaman ni Winnie ang isang malamig na presensya ng panganib. Inalalayan siya ni Javier pababa mula sa pribadong eroplano.
Ang kanyang hawak sa siko ni Winnie ay tila isang pag-aari na ipinagmamalaki sa mundo. Sa likod nila, naglalakad si Doña Imelda na nakasuot ng malaking sombrero at mamahaling salamin. Kasunod si Elena na nagpapanggap na isang hamak na assistant para sa mata ng mga tauhan sa isla. Ngunit ang bawat palitan ng tingin ni na Javier at Elena ay punong-puno ng mga lihim na pangako ng isang kinabukasan kung saan wala na si Winnie. Dinala sila sa isang marangyang villa na nakaharap sa dagat. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng karangyaan, mula sa mga kurtinang yari sa seda hanggang sa mga kagamitang gawa sa kamagong. Ngunit para kay Winnie, ang bawat pader ng villa na ito ay tila lumiliit. Tila isang gintong hawla na inihanda para sa kanyang huling hininga. Isang golden moment ang namuon nang lumabas si Winnie sa veranda at tumitig sa malawak na karagatan. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Lorenzo, na mahilig maglayag noong buhay pa ito. Ang dagat, Winnie, ay parang hustisya, sabi nito sa kanya noon. Maaring maging tahimik ito sa simula, pero kapag dumating ang bagyo, walang lihim na hindi nito ilalabas sa pampang. Hinaplos ni Winnie ang suot niyang kwintas na may pendant na locket ng kanyang ama. Sa loob ng islang ito, ramdam niya ang gabay ng espiritu ni Don Lorenzo. Habang nag-aayos ng gamit, nakita ni Winnie ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng kanyang unan. Walang pangalan ang nakasulat, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Kay Maria, na nakasama nila sa paglalakbay bilang tagapag-alaga ni Imelda. Sa loob ng sobre ay isang mapa ng isla na may pulang marka sa isang liblib na bangin sa dulo ng dalampasigan. May kasama itong maikling sulat. Ma'am, narinig ko po si Sir Javier. Dito po nila balak itanghal ang inyong aksidente bukas ng gabi pagkatapos ng seremonya. Naramdaman ni Winnie ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hindi lang pala kasal ang itatago nila sa islang ito. Balak nilang gawing isang trahedya ang kanyang buhay sa gitna ng kadiliman ng gabi, malayo sa mga mata ng publiko. Pagdating ng gabi, isang marangyang hapunan ang inihanda sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang malungkot na kanta. Nakaupo si Winnie sa gitna ni na Javier at Imelda, habang si Elena ay nagsisilbing tagapagsilbi ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa daliri ni Javier kung saan nakasuot ang singsing na dapat ay sa kanila ni Winnie. Isang toast para sa ating pamilya, sabi ni Javier. Itinataas ang kanyang baso ng champagne para sa bagong simula at sa paglaya mula sa mga anino ng nakaraan. Tumingin si Winnie sa baso ng alak sa kanyang harap. Nakita niya ang isang maliit na bula, nakakaiba ang kulay, isang senyas na muli silang naglagay ng pampatulog para masiguradong wala siyang lakas bukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang tsaa ang kanyang kalaban. Ang buong paligid, ang bawat tao sa islang ito, ay tila mga anino na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Javier! Mahinang tawag ni Winnie. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na humahaplos sa gabi. Bago ang lahat, gusto ko lang itanong, saan mo ba talaga ako balak dalhin pagkatapos ng bakasyong ito? Sa isang lugar ba kung saan maaari na akong makapahinga ng tuluyan? Napatigil si Javier sa pag-inom. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging matindi, tila isang tali na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin si Imelda nang matalim kay Winnie, habang si Elena ay bahagyang napaatras. Anong ibig mong sabihin, Winnie? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Wala naman. Ngumiti si Winnie. Isang nangiting tila isang babala. Gusto ko lang siguraduhin na sa dulo ng lahat ng ito, bawat isa sa atin ay makukuha ang nararapat para sa kanya. Habang natatapos ang hapunan, naramdaman ni Winnie ang pagmamasid ng mga tauhan ni Javier sa bawat kilos niya. Ngunit ang hindi nila alam, sa kabilang bahagi ng isla, isang maliit na bangka, ang palihim na dumaong.
isang bangkang lulan, ang mga taong magdadala ng tunay na bagyo sa paraisong ito. Hanggang kailan mapapanatili ni Javier ang kanyang pagpapanggap bago siya lamunin ng sarili niyang patibong? At magagawa kaya ni Winnie na makarating sa bangin bago siya tuluyang maunahan ng kamatayang nakatitig sa kanya? Pirmahan mo na ito, Winnie. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa'yo. Isipin mo na lang na ito ang huling regalo mo sa akin bago ka tuluyang magpahinga. Ang boses ni Javier ay wala ng bakas ng pagkukunwari. Wala na ang malambing na honey o ang huwad na pag-aalala. Nakatayo siya sa harap ni Winnie sa beranda ng villa. Ang sikat ng buwan ay nagbibigay ng matalas na anino sa kanyang mukha na tila isang bungo. Hawak niya ang mga dokumento ng transfer of shares, ang huling hakbang para tuluyan niyang maagaw ang Lopez Group. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Imelda, tahimik na nagmamasid na parang isang bitreng naghihintay sa huling hininga ng kanyang biktima. Nanginginig ang mga kamay ni Winnie habang inaabot ang mga papel. Ang hangin mula sa dagat ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa katotohanang ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siya ring kukuha nito. Javier, bakit kailangang umabot sa ganito? Mahinang tanong ni Winnie, ang kanyang boy ay tila isang naghihingalong mitya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan ko, ang yaman ko, ang 15 taon ng buhay ko. Hindi pa ba sapat iyon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Javier. Sapat? Winnie, kailanman ay hindi naging sapat ang pagiging anino mo. Pagod na akong maging asawa lang ng isang Lopez. Gusto kong ako ang masunod. Gusto kong ang pangalang Valdez, ang katakutan at igalang. At ikaw ay isa na lang sa gabal na kailangang alisin. Pirmahan mo na, Winnie. Dagdag ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng lason. Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa anak ko dahil hindi kanya iniwan kahit na baog ka at walang silbi sa pamilyang ito. Ang salitang utang na loob ay tila isang sampal na gumising sa huling hibla ng determinasyon ni Winnie. Tumingin siya sa kanyang mga daliri at doon niya napansin ang kanyang wedding ring. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matalas na pagkilala. Dahan-dahan niyang inikot ang singsing sa kanyang daliri. Ramdam ang bawat ukit nito. Bago niya ito tuluyang hinubad at ipinanatong sa ibabaw ng mga dokumento. Ang pagkilos na yon ay tila isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Kinuha ni Winnie ang pluma. Ngunit bago niya itama ang dulo nito sa papel, naalala niya ang ibinigay sa kanya ni Attorney Valderrama sa Manila. Isang pluma na may espesyal na tinta, ang disappearing ink. Sa loob ng ilang oras, ang anumang isusulat niya ay maglalaho na parang bula. Iiwan ng papel na kasing puti ng kanyang konsensya. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, naramdaman ni Winnie ang isang kakaibang ginhawa. Tila bawat titik ay isang hakbang palayo sa kanyang bilangguan. Pagkatapos ng huling pirma, ibinigay niya ang mga papeles kay Javier nang may malamig na tingin. Ayan na, Javier. Nakuha mo na ang gusto mo. Sabi ni Winnie, ang kanyang boses ay naging matatag at walang bakas ng takot. Mabilis na kinuha ni Javier ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hindi niya napansin ang maliit na ngiti sa mga labi ni Winnie. Hindi niya napansin na ang tinta sa papel ay nagsisimula nang kumupas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para sa kanya, tapos na ang laban. Hawak na niya ang korona. Magaling! Sabi ni Javier habang maingat na inilalagay ang mga papeles sa kanyang bag. Ngayon, maaari ka nang magpahinga ng mahimbing, Winnie. Bukas, pagkatapos ng munting selebrasyon natin sa bangin, hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit na ano. Tumalikod ang mag-ina at lumabas ng veranda. Iniwan si Winnie na nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, narinig ni Winnie ang isang mahinang tunog mula sa kanyang bulsa, ang vibrate ng kanyang cellphone.
Isang mensahe mula kay Maria, "Ma'am, nakahanda na ang lahat. Ang video, ang mga saksi, at ang mga pulis ay nasa kabilang bahagi na ng isla. Hinihintay na lang namin ang hudyat ninyo." Tumingin si Winnie sa malawak na dagat. Ang bagyong kanyang inihanda ay malapit nang humampas sa dalampasigan ng Amanpulo. At sa pagkakataong ito, walang sinumang Valdez ang makakaligtas sa pag-agos ng katarungan. Anong mangyayari kapag natuklasan ni Javier na ang mga papeles na hawak niya ay blanko na? At paano makakaligtas si Winnie sa planong pagtulak sa kanya sa bangin bukas ng gabi? Sa wakas, Javier, akin ka na rin. Wala nang Winnie na hahadlang sa ating dalawa. Ang bulong na yon ni Elena ay tila isang malupit na sumpa na humahalo sa amoy ng ngalat at halimuyak ng libu-libong puting orchid na nakapaligid sa altar. Nakatayo siya sa gitna ng dalampasigan ng Amanpulo, nagniningning sa kanyang wedding gown na tila isang reyna ng kadiliman. Sa harap niya, si Javier ay nakatitig ng may pagsamba. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala para sa asawang iniwan nila sa villa na tila isang basurang itatapon na lamang. Ang lahat sa paligid ay tila kinuha mula sa isang panaginip. Ang marangyang setup, ang mga sikat na bisita mula sa mataas na lipunan na piniling manahimik kapalit ng pera, at ang dambuhalang screen sa likuran na nagpapakita ng kanilang mga pre-wedding photos. Ngunit para kay Winnie, nakasalukuyang nakatago sa likod ng makapal na kurtina ng isang gazebo sa di kalayuan, ang bawat detalye ng seremonyang ito ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nararamdaman ni Winnie ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng pagmamahal na binibitawan ni Javier para kay Elena ay tila mga latigo na humahataw sa kanyang nagdurugong puso. 15 taon. 15 taon siyang naging tapat, naging matiisin, at naging katuwang sa bawat hirap. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay itinapon ni Javier para sa isang babaeng naging katuwang nito sa pagtataksil at pagpatay. Isang golden moment ang namuon nang mapatingin si Winnie sa kanyang sariling daliri. Wala na ang kanyang wedding ring, tanging isang maputlang bakas na lamang ang naiwan sa kanyang balat. Isang permanenteng paalala ng isang pangakong binalahura ng kasinungalingan. Hinaplos niya ang bakas na yon, at sa unang pagkakataon, hindi lungkot ang naramdaman niya, kundi ang isang malamig at matalim na kalayaan. Ang phantom pain ba ng kanyang pag-ibig ay unti-unting napapalitan ng apoy ng determinasyon. Napakaganda mo, Elena. Ikaw ang tunay na karapat-dapat sa posisyong ito. Narinig ni Winnie ang boses ni Doña Imelda mula sa unahan. Ang matanda ay umiiyak pa ng mga huwad na luha ng kagalakan. Ang bawat patak ng luha ng kanyang biyenan ay tila isang insulto sa alaala ng ama ni Winnie. Nagsimula ang seremonya. Ang tunog ng mga alon ay tila naging isang malungkot na martsa habang naglalakad ang dalawa patungo sa gitna ng altar. Hawak ni Javier ang kamay ni Elena, ang parehong kamay na pumirma sa kanyang kamatayan kagabi. Sa bawat hakbang nila, tila naririnig ni Winnie ang pagtawa ng tadhana. Sa harap ng mga saksi at ng langit, tinatanggap mo ba si Elena bilang iyong asawa? Tanong ng opisyal na kanilang binayaran ng malaki para gawin ang ilegal na seremonyang ito. I do. Mabilis at may paninindigan na sagot ni Javier. Ngunit bago pa makasagot si Elena, biglang nagkaroon ng kakaibang ingay sa paligid. Ang malaking screen sa likuran nila, na dapat ay nagpapakita ng kanilang mga romantikong sandali, ay biglang kumislap at nagbago ang kulay. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng pagtataka at takot. Napatigil si Javier. Lumingon siya sa screen at doon, ang kanyang mukha na dati ay puno ng tagumpay ay biglang naging kasing puti ng papel. Hindi ang kanilang mga litrato ang lumabas, kundi ang isang video recording, malinaw at walang duda.
kung saan makikita si Javier at Elena sa loob ng penthouse sa Makati. Pinaplano ang paglason kay Winnie at ang pagpapalit sa testamento ni Don Lorenzo. Ang katahimikan sa dalampasigan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang boses ni Javier mula sa video, na nanggagaling sa malalakas na speaker ng isla. Kapag wala na si Winnie, sa atin na ang lahat. Wala nang makakapigil sa atin, Elena. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Winnie mula sa gazebo. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown, ang kulay ng dugong dumanak at ng apoy na handang tumupok sa lahat. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Ang kanyang paningin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Javier na ngayon ay dilat sa matinding sindak. Ang kasal na ito ay hindi isang paraiso, Javier. Ang boses ni Winnie ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan, kasing talas ng isang espada. Ito ay ang katibayan ng inyong sariling hatol. Ano ang gagawin ni Javier ngayong ang kanyang pinakatatagong sikreto ay ibinuyang-yang sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa? At paano makakaligtas si Elena sa matinding kahihiyang idinudulot ng paglitaw ng tunay na reyna ng Lopez Group? Isang kasinungalingan, isang paninira lamang ang video na yan. Winnie, anong pambabastos ito? Ang boses ni Javier ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan. Ang kanyang mga kamay na kanina ay maingat na humahawak sa belo ni Elena ay nanginginig na ngayon sa matinding galit at takot. Sinubukan niyang humakbang patungo sa direksyon ni Winnie, ngunit ang bawat mata ng mga bisitang naroroon, mga senador, negosyante at mga sikat na personalidad ay nakatitig sa kanya na parang isang maruming hayop. Ang karangyaan ng kanyang kasal ay biglang naging isang entablado ng kanyang sariling kahihiyan. Nanatiling nakatayo si Winnie sa gitna ng buhanginan. Ang kanyang pulang gown ay humahampas sa hangin, tila isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang alon. Bastos, Javier. Ang pambabastos ay ang pagpapakasal sa ibang babae habang ang asawa mo ay dahan-dahan mong pinapatay sa loob ng sarili mong tahanan. Ang pambabastos ay ang pagnanakaw sa kumpanyang itinayo ng ama ko para lamang pakainin ang iyong kasakiman. Wala kang ebidensya. Peke ang lahat ng iyan. Sigaw ni Elena na pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang belo habang naririnig ang tunog ng mga kamera ng media na palihim na nakapasok sa isla. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng Lopez ay naglalaho na parang bula sa harap ng buong bansa. Ngumiti si Winnie. Isang ngiting puno ng pait at katarungan. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kamay ni Attorney Valderrama na biglang lumitaw sa kanyang tabi. Ebidensya ba ang gusto mo? Narito ang marriage certificate ninyo mula sa Las Vegas. 2 taon na ang nakalilipas. At narito ang resulta ng aking blood test na nagpapatunay na nilalason ninyo ako araw-araw. Lumingon si Winnie kay Doña Imelda na kasalukuyang nakatitig sa kanya ng may matinding puot. At ikaw, Mama, ang tiyaan na ibinibigay mo sa akin tuwing umaga? Itinago ko ang bawat patak niyon. Lahat ay may kaukulang resulta mula sa laboratorio. Isang golden moment ang namuon nang lumapit ang maliit na katulong na si Maria sa gitna ng altar. Hawak nito ang recorder na naglalaman ng mga huling plano ni Javier para itulak si Winnie sa bangin. Tumingin si Winnie kay Maria at dahan-dahang tumango. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga maliit na tao na minaliit at inapi ni na Javier ay tila nagkaisa para pabagsakin ang kanilang mga Panginoon. Javier, tingnan mo ang mga papeles na pinapirmahan mo sa akin kagabi. Sabi ni Winnie. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng gabi. Dali-daling binuksan ni Javier ang kanyang bag at inilabas ang mga dokumento ng transfer of shares. Ngunit ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa pagkagulat nang makitang ang mga papel ay puting-puti. Wala nang kahit isang titik ng kanyang pangalan. Wala nang pirma ni Winnie. Ang disappearing ink ay nagawa na ang kanyang tungkulin. Hindi maaari ito.
Niloko mo ako, sigaw ni Javier habang ang kanyang mukha ay naging baluktot sa desperasyon. Sinubukan niyang sunggaban si Winnie, ngunit bago pa siya makalapit, isang pangkat ng mga kalalakihan na nakauniforme ng National Bureau of Investigation, NBI, ang humarang sa kanya. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga kamay ni Javier ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Isang tunog na para kay Winnie ay mas maganda pa sa anumang musika ng kasal. Javier Valdez, isinasampa namin sa iyo ang kasong bigamy, attempted murder, at qualified theft. Deklara ng opisyal ng NBI. Napasigaw si Elena sa takot nang siya rin ay hawakan ng mga awtoridad. Ang puting gown na kanyang ipinagmamalaki ay nabahira na ng buhangin at putik, habang pilit siyang kumakawala. Si Doña Imelda naman ay nanatiling nakatayo. Hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang sining ng gaslighting ay nauwi sa ganitong malagim na katapusan. Tumingin si Winnie sa langit, sa gitna ng mga bituin na tila nakamasid sa kanya. Naramdaman niya ang isang matinding yakap ng hangin. Tila ang kanyang ama ay naroon, sinasabing tapos na ang laban. Ang paraisong itinayo mo sa kasinungalingan, Javier, ay hanggang dito na lamang, bulong ni Winnie habang pinapanood ang paghila sa kanyang asawa patungo sa naghihintay na helicopter. Ano ang mangyayari sa susunod na kabanata ng buhay ni Winnie ngayong malaya na siya mula sa mga tanikala ng pamilya Valdez? At paano haharapin ni Doña Imelda ang katotohanang ang lahat ng kanyang kayabangan ay mauuwi sa isang walang halagang abaniko? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Lopez ay hindi na kasing bigat ng dati. Wala na ang malapot na tensyon at ang amoy ng lason na tila nakakapit sa bawat kurtina at sulok ng bahay. Sa halip, ang sariwang hangin mula sa hardin ay malayang dumadaloy sa mga pasilyo. Hatid ang bango ng mga bagong sibol na orchid na muling inalagaan ni Mang Cardo. Nakatayo si Winnie sa tapat ng malaking bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baso ng purong tubig, malamig, malinis, at walang halong anumang kemikal. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na hindi siya natatakot uminom sa sarili niyang tahanan. Ang pintuan ng silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Doña Imelda, ngunit wala na ang marangyang abaniko at ang mapagmataas na tingin nito. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. May hawak siyang isang maliit na maleta, ang tanging natira sa kanyang karangyaan matapos i-freeze ng korte ang lahat ng bank accounts na nasa ilalim ng pangalan ni Javier. Winnie, anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang boses ni Imelda ay nanginginig. Wala na ang talas na dati ay nakakasugat ng damdamin. Saan ako pupunta? Matanda na ako. Wala akong matitirhan kung palalayasin mo ako sa bahay na ito. Humarap si Winnie sa kanyang biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Mama, 15 taon ninyo akong ginawang bilanggo sa bahay na ito. 15 taon ninyong pinanood ang anak ninyo na ubusin ang buhay ko, habang kayo ay abala sa pagpapabango ng inyong pangalan sa lipunan. Ang bawat butil ng perlas na suot ninyo ay binili ng dugo at pawis ng aking ama. Ang amang pinatay ninyo sa pamamagitan ng kapabayaan. Hindi ko ginusto ang mangyari kay Don Lorenzo. Si Javier at kayo ang nagtimpla ng tsaa, Mama. Putol ni Winnie. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit kasing tatag ng bakal. Ang bawat tasa ng lason na ibinigay ninyo sa akin ay sapat na ebidensya para isama kayo sa loob ng selda nina, Javier at Elena. Ngunit hindi ko yun gagawin, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo. Ang katarungan ay hindi laging paghihiganti. Minsan, ito ay ang pagpapaalis sa mga taong sumisira sa iyong kapayapaan. Ibinaba ni Winnie ang isang sobre sa ibabaw ng mesa.
Narito ang titulo ng isang maliit na apartment sa probinsya at sapat na pera para sa inyong pagkain sa loob ng ilang buwan. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Pagkatapos nito, huwag na kayong magpapakita sa akin o sa Lopez Group kailanman. Isang golden moment ang namuon nang lumapit ang mga katulong na sina Nanay Rosa at Maria sa pintuan. Sila ang kumuha ng maleta ni Imelda, hindi na bilang mga alipin, kundi bilang mga taong may sariling dangal. Pinanood ni Winnie ang paglakad palayo ng kanyang biyenan. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa hagdan ay tila isang huling nota sa isang malungkot at madilim na kanta na sa wakas ay natapos na. Kinagabihan, binuksan ni Winnie ang telebisyon sa kanyang silid-aklatan. Ang balita ay puno ng mga larawan ni na Javier at Elena sa loob ng kulungan. Si Javier, na dati ay laging nakasuot ng mamahaling Amerikana, ay ngayon ay nakasuot na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon habang iniiwasan ang mga kamera. Si Elena naman ay balitang tinalikuran na ng kanyang mga manager at mga endorsement. Iniwan siyang baon sa utang at kahihiyan. Naramdaman ni Winnie ang isang malalim na buntong hininga na kumawala sa kanyang dibdib. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 15 taon ay tila dahan-dahang sumasama sa hanging gabi. Naupo siya sa silya ng kanyang ama at hinaplos ang makinis na nara ng mesa. "Papa, tapos na!" Bulong niya habang ang isang mainit na luha ng kagalakan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Naka-schedule na bukas ang unang board meeting kung saan siya na ang uupo bilang chairperson. Marami siyang dapat ayusin, maraming dapat itama. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot dahil alam niya na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa katotohanang kaya mong tumayo ng mag-isa matapos ang pinakamalakas na bagyo. Habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana, naramdaman ni Winnie ang isang banayad na pintig sa kanyang puso. Isang pintig ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya makapagsimulang magplano para sa bukas, isang tawag ang dumating mula sa kanyang abogado. "Ma'am Winnie, may natuklasan po ang mga investigador sa mga gamit ni Javier na naiwan sa penthouse, isang lihim na dokumento na may kinalaman sa inyong ama at sa isang tao na akala ninyo ay matagal na ring nawala. Ang misteryong ito ay tila isang bagong pintuan na nagbubukas. Sino ang taong tinutukoy ng abogado? At paano nito mababago ang pananaw ni Winnie sa kanyang buong nakaraan?" Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paglimot. Ang iba ay kailangang buksan muli para tuluyang malinis ang lason. Nakatayo si Winnie sa loob ng kanyang bagong opisina bilang chairperson ng Lopez Group. Ang sikat ng umaga ay pumapasok sa malalaking bintana. Nagbibigay ng liwanag sa mga dokumentong inilatag ni Attorney Valderrama sa kanyang mesa. Ang dokumentong nakuha mula sa penthouse ni Javier ay hindi isang kasunduan sa negosyo, kundi isang lihim na medical report na itinago ng lalaki sa loob ng 10 taon. Nanginig ang mga kamay ni Winnie habang binabasa ang nilalaman nito. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog ng pagkagulat at matinding galit na humahalo sa kagalakan. Ayon sa ulat, si Winnie ay hindi kailanman naging baog. Ang lahat ng pagsusuring ginawa sa kanya noon ay minanipula ni Javier sa tulong ng isang bayarang doktor. Ang katotohanan ay si Javier ang may problema sa kalusugan na naging sanhi ng hindi nila pagkakaroon ng anak. Ngunit ipinasa niya ang lahat ng sisi, kahihiyan at sakit kay Winnie para tuluyang sirain ang tiwala nito sa sarili. 15 taon. 15 taon niya akong pinaniwala. Nakulang ako bilang babae. Bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ginamit niya ang pangarap kong maging ina para saktan ako araw-araw. Lumapit si Attorney Valderrama at ibinigay ang isa pang sobre. "Ma'am, hindi lang po iyan. Ang taong tinutukoy sa liham ng iyong ama ay si Gabriel.
ang inyong kababata na akala ninyo ay pumanaw na sa isang aksidente sa dagat noon. Buhay siya, Winnie. Itinago siya ng iyong ama sa ibang bansa dahil nalaman ni Don Lorenzo na may banta rin sa buhay ni Gabriel mula sa mga taong gustong umagaw sa Lopez Group. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winnie. Si Gabriel ang tanging tao na nakakaalam ng tunay na testamento ng kanyang ama bago ito pakialaman ni Javier. Ang pagbabalik ni Gabriel ay ang huling piraso ng puzzle na magpapatunay na ang lahat ng yaman ni Javier ay hiram lamang mula sa isang malaking krimen. Isang golden moment ang namuon nang magtungo si Winnie sa lumang hardin ng kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho, umupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan sila madalas maglaro ni Gabriel noong mga bata pa sila. Hinaplos niya ang balat ng puno, ramdam ang bawat ukit at peklat nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winnie na ang kanyang buong buhay ay hindi na isang serye ng mga trahedya, kundi isang paghahanda para sa kanyang muling pagsilang. Ang bawat kasinungalingan ni Javier ay nagsilbing apoy na nagpatibay sa kanyang ginto. Kinabukasan, nagtungo si Winnie sa kulungan para sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa likod ng makapal na salamin. Pinagmamasdan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Si Javier ay mukhang lantang gulay, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang balat ay tila naging abo sa loob ng selda. Winnie, parang awa mo na. Bawiin mo ang mga kaso. Mahal mo ako, di ba? Pagmamakaawa ni Javier, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. Tiningnan siya ni Winnie ng may malalim na habag, ngunit wala ng pag-ibig. Alam ko na ang lahat, Javier. Alam ko na hindi ako ang kulang. Alam ko na ang bawat luha na pumatak sa akin dahil sa paniniwalang wala akong silbi bilang ina ay galing sa iyong mga kasinungalingan. Hindi kita mapapatawad para doon dahil hindi lang ang yaman ko ang ninakaw mo, kundi ang 15 taon ng aking kapayapaan. Tumayo si Winnie at tinalikuran ang lalaking nagtaksil sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ng pasilyo ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa labas ng kulungan, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng isang pamilyar na anino. Isang lalaking may matatag na tindig at mga matang puno ng pag-asa. Winnie, tawag ng lalaki. Gabriel, tugon ni Winnie. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Tapos na ang gabi. Ang bagyo ay lumipas na at ang dagat ay muling naging tahimik. Si Winnie Lopez ay hindi na asawa ng isang traidor. Siya ay isang babaeng natutong maglayag sa sarili niyang karagatan, dala ang mga aral ng sakit at ang tamis ng kalayaan. Isang taon na ang lumipas mula nang humampas ang pinakamalakas na bagyo sa buhay ni Winnie Lopez. Sa araw na ito, ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila mas maliwanag at mas mainit. Humahalik sa kanyang balat nang may kasamang pagpapala. Wala na ang suot niyang pulang gown ng paghihiganti. Pinalitan ito ng isang simpleng puting bestida na gawa sa preskong lino, sumasabay sa banayad na ihip ng hanging dagat. Nakatayo si Winnie sa harap ng isang bagong gusali, ang Bahay Pag-asa ni Don Lorenzo Lopez. Ito ang pundasyong itinayo niya, gamit ang bawat sentimong nabawi niya mula sa mga kumpanyang ninakawan ni Javier. Ang gusaling ito ay hindi lamang semento at pintura. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pagtataksil, pang-aabuso at panlilinlang sa loob ng tahanan. Dito, ang bawat hikbi ay dinidinig at ang bawat sugat ay dahan-dahang ginagamot ng katarungan at malasakit. Chairperson Winnie, handa na po ang lahat para sa pagbubukas. Ang masiglang boses ni Maria ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Ngumiti si Winnie sa dalaga. Si Maria ay hindi na isang nanginginig na katulong. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng mga programa para sa mga bata sa loob ng pundasyon. Sa tabi nito ay si Nanay Rosa,
na masayang naghahanda ng mga pagkaing ang tanging sangkap ay pagmamahal. Wala nang pait, wala nang takot. Isang pamilyar na yabag ang narinig ni Winnie sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon pa ni Winnie para malaman kung sino ito. Ang bango ng dagat at ang init ng presensya ni Gabriel ay sapat na para bigyan siya ng kapayapaan. Inabutan siya nito ng isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang hawak na hindi nagmamadali. Isang ugnayang hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng suporta. Kumusta ang pakiramdam ng unang araw ng iyong bagong buhay? Tanong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tila isang malalim at matatag na angkla. Para akong nakakahinga sa unang pagkakataon, Gabriel. Tugon ni Winnie habang nakatanaw sa malayo. Sa loob ng 15 taon, akala ko ang mundo ko ay umiikot lang sa pagiging asawa. Ngunit ngayon, nalaman ko na ang tunay na halaga ko ay hindi nanggagaling sa apelyido ng ibang tao, kundi sa kung paano ko nagawang tumayo mula sa sarili kong abo. Sa isang maliit na telebisyon sa loob ng opisina, lumabas ang huling balita tungkol sa pamilya Valdez. Si Javier at Elena ay formal nang hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanilang mga mukha sa screen ay wala ng bakas ng dati nilang ningning. Tanging ang dilim ng pagsisisi na dumating ng huli na. Si Doña Imelda naman ay balitang namumuhay ng mag-isa sa probinsya. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaalang hindi na niya maibabalik at ang abanikong wala ng mahanginan. Huminga ng malalim si Winnie. Tumingin siya sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa main hall ng pundasyon. Ang mga mata ni Don Lorenzo ay tila nakangiti na ngayon. Tila nasisiyahan na ang kanyang anak ay hindi lamang naging tagapagmana ng yaman, kundi tagapagmana rin ng kanyang matapang na puso. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang lapitan ni Winnie ang isang batang babae na nakaupo sa gilid ng dalampasigan. Hawak ang kamay ng kanyang inang biktima ng karahasan. Hinaplos ni Winnie ang buhok ng bata at ibinigay dito ang isang maliit na kabibe. Huwag kang matakot sa alon. Maliit, bulong niya. Dahil pagkatapos ng bawat hampas nito, laging may dalang hiyas ang dagat para sa mga marunong maghintay. Ang kwento ni Winnie Lopez ay hindi nagtatapos sa isang kasal o sa isang yaman. Nagtatapos ito sa isang babaeng malaya. Malaya mula sa lason ng kahapon, malaya mula sa kasinungalingan ng iba, at malaya para muling magmahal, una sa kanyang sarili, at pangalawa, sa buhay na muli niyang binawi mula sa kamatayan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay nagsisilbing paalala na sa dulo ng bawat unos, palaging may isang payapa at bagong umagang naghihintay para sa atin. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagdamay sa bawat kabanata ng buhay ni Winnie Lopez. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na noong mga sandaling nadiskubre ni Winnie, ang malagim na kataksilan ni Javier at Elena, sa gitna ng kanyang anibersaryo, nakaramdam din ako ng matinding kirot at bigat sa dibdib. Hindi madaling isalaysay ang bawat patak ng luhang galing sa isang pusong pinagtaksilan ng mga taong itinuturing niyang mundo. Ang bawat salitang inyong narinig ay hango sa mga tunay na damdamin at karanasan ng mga kababaihang nakilala ko. Mga babaeng dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit piniling manatiling matatag at dalisay. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang katarungan at pag-asa ay tila isang maliit na mitya ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maari itong kumislap o humina, ngunit hinding-hindi ito mamamatay hanggat may pananampalataya tayo sa ating sarili. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa ating mga puso mula sa tanikala ng puot upang mahanap ang tunay na liwanag sa dulo ng araw. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng mga Lopez at Valdez, nais ko kayong tanungin mula sa inyong sariling karanasan.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya mo rin bang magpatawad sa mga taong pilit na kumuha ng iyong dangal at buhay? O mas pipiliin mo ang kapayapaan sa pamamagitan ng tuluyang paglimot at paglayo sa lahat ng bakas ng sakit? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin, kaya huwag po kayong mag-atubiling iwanan ng inyong mga komento sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng inspirasyon at pag-asa sa inyong mga puso, pakiclick lamang ang like button, i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, at mag-subscribe para sa marami pa nating mga susunod na kwentong pupukaw sa inyong damdamin. Hanggang sa muling pagtatagpo ng ating mga puso sa susunod nating paglalakbay. Maraming salamat at pagpalain po kayong lahat.